Ngayong araw mga bro, may gusto lang ako i-share sa inyo. Tungkol na naman ito sa isang refrigerated container dahil hindi siya in range mga bro. Ito yun mga bro. Ang set point niya is -18, ang return is -14.8, ang supply is -13.7. Ito nga pala ang discharge pressure 8.3 bar. Ang suction pressure is 0 bar. Isa nga pala itong Carrier Elite line na refrigerated container mga bro. Dapat muna natin i-check o i-analyze ang system kung bakit hindi nag-in-range kaya ng ginagawa ko. Chinek ang filter dryer, ang liquid receiver side glass at napansin ko na low refrigerant. At nang umandar na mga bro ang compressor, kung mapapansin nyo ang indication light ng cool ay umilaw na. Chinek ulit ito ng maayos. At napapansin ko na umaangat naman ang supply temperature. Kaya ang sunod namin ginawa mga bro ay nag-leak test kami. Gumamit kami ng leak detector device upang masiguro na walang leak ang system na ito. Dahil ito ay closed loop system na refrigerated container. Gaya niyan mga bro. Inisa-isa namin ang linyada dahil maaaring magkaroon nga ito ng leak dahil medyo may edad na ang refrigerated container na ito. Kung mapapansin nyo, yung mga linyada ng pipe ay medyo luma na. Kaya sinigurado muna namin na walang leak ang system bago kami mag-charge ng refrigerant. Yun nga palang gamit namin ay leak detector device. Bali magcha-charge na nga pala kami ng refrigerant mga bro. Una munang ginawa ni paring Ryan ay kinabit niya ang hose sa refrigerant bottle. Bali hinigpitan niya lang ito ng maayos para walang leak. At tinanggal niya na ang cover ng suction service valve at ang cover ng charging port. Gaya niyan mga bro. Yan yung suction service valve at charging port. Tapos i-connect niya na ang connector sa charging port. Yung blue hose na yan. Matapos nga makabit ni paring Ryan ang connector ay nag-spindle in na siya. Gaya niyan mga bro. Tapos nag-purge kami ng konti dahil ang hose maaaring magkaroon ng hangin. Gaya niyan mga bro. Kung mapapansin nyo, sumirit ng konti. Bali ang sunod ginawa ni paring Ryan ay hinigpitan niya na yung hose. Tapos ginamitan niya na ng ratchet ang suction service valve para ilagay ito sa mid-seat position. Gaya niyan mga bro, kung makikita nyo. Dahan-dahan niyang mini-mid-seat ang suction service valve. Habang nagkakarga nga ng refrigerant, dapat obserbahan natin ang liquid receiver. Kapag nagkameron na ito ng refrigerant, ibig sabihin na okay na at i-close na ang refrigerant bottle. Kapag na-close na ito, ay dapat nang i-backseat position ang suction service valve. Gaya niyan mga bro. Patras na yung valve stem niya para maging backseat. Para maging fully open ang system ng suction service valve. Sunod naman tatanggalin na ang connector. Luluwagan na ang spindle. Kapag natanggal na ang blue hose, ibabalik na ang cover ng suction service valve at ang cover ng charging port para hindi madumihan ang charging port. After nga namin mag-charge ng refrigerant, ay nag-enrange na ang refrigerated container na ito. Gaya niyan mga bro, kung mapapansin nyo. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro, ang mga ginagawa namin dito sa aming barko, lalo na sa mga refrigerated container kapag may problema. Sana makatulong sa inyo, lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician sa barko.